Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, matataas na kalibreng armas ng NPA sa Surigao del Sur na samsam ng militar. 17 anyos na ina arestado sa pagbebenta ng kanyang sariling anak. Kauna-unahang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong taon, asahan sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ng tropa ng Philippine Army ang ilang matataas na kalibreng baril na itinago umano ng mga natitirang miyembro ng New People's Army o NPA sa liblib na bahagi ng Lianga, Surigao del Sur noong January 8. Ayon sa 4th Infantry Division, 3 AK-47 rifle na may mga magazine ang na-recover ng pinagsanib na puwersa ng 75th Infantry Battalion at 3rd Special Forces Battalion ng 401st Infantry Brigade sa Sitio Panukmuan, Barangay Jatagon. Nakuha ang mga armas matapos magbigay ng impormasyon ng isang dating rebelde na voluntaryong sumuko. Dagdag ng Army, ang operasyon ay patunay ng paghina ng kakayahan at suporta ng grupo sa lugar. Arestado ang isang 17 anyos na dalagita matapos itong mag-post sa social media na nag-aalok ibenta ang kanyang isang buwang gulang na sanggol. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center o WCPC, binibenta niya umano sa halagang 50,000 to 55,000 pesos ang kanyang kapapanganak lang na sanggol. Nahuli ang dalagita sa isinagawang entrapment operation ng WCPC sa isang fast food restaurant sa Quezon City at napag-alamang planong gamitin ng dalaga ang pera para pang tuition. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng Quezon City Social Services Department ang dalaga at ang sanggol. Maaari namang maharap ang dalaga sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Cybercrime Prevention Act dahil ginamit nito ang social media. Good news para sa mga motorista, aasahan ng panibagong rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina sa 40 sentimo kada litro, diesel ng 50 sentimo at kerosene ng 25 sentimo. Ang pagtataya ay batay sa datos ng 4 na araw na kalakalan, ngunit hindi pa kasama rito ang operating cost at iba pang premium ng mga kumpanya ng langis. Dagdag pa ng DOE, bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa inaasahang mas mataas na produksyon ng krudo mula Venezuela habang binabantayan din ng mga polisiya ng OPEC Plus sa gitna ng mahinang demand. Asahan na iaanunsyo ang rollback ng mga oil company at ang opisyal na price adjustment nito sa Lunes at ipapatupad kinabukasan araw naman ng Martes. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.